Ito ang bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan na matatagpuan sa norteng bahagi ng lalawigan ng Cebu. Patok ito sa mga turista, lokal man o banyaga. Dahil sa maputi at pinong buhangin na makikita dito, isa rin ito sa dinarayo ng mga bakasyonista, lalo na ngayong papalapit na Holy Week. Ngunit ngayon pa lang, nangangamba na ang mga may-ari ng mga resort at guest houses dahil sa patuloy na paglipanan ng mga online scammer na nambibiktima sa kanilang mga customer. Ayon sa presidente ng One Island Tourism Association, samahan ng mga resort owners sa isla, Setyembre pa lang noong nakaraang taon, nakakatanggap na sila ng mga reklamo mula sa mga turista at ang biglaang paglabas ng mga kapareho nilang account sa social media. Naibulong na lang daghan na kayong pages nga sa Facebook pages nga ning gawas nga pareha or even better sa akong page. Ipangbutangan nila additional features nga wala gani sa akong resort. At dahil dumami rin ang likes ng mga pekeng social media accounts, inakala ng mga customer na lehitimo ang nasabing accounts ng mga resort. Kaya naman, doon na din naipasok ang mga transaksyon at bayad ng lahat ng mga nabibiktima. So what happened? Ilang intays ang mga guest na to na doon ay, like for example, may jet ski. Kaya kung jet ski ako naman yun ang personal. Pero ang gibutang dito sa paghintay sa atong mga guest, unlimited use of jet ski. Now, imagine na lang sa ubang resort, magpaabang ang jet ski of 5,000 pesos. O niya nga po, 5,000 pesos po. Mura na sila o, may ties yun nga to kay imagine using that. Plus, tagaan nila discount pa yun. Plus, free something. Daghan kayo sila ipang offer nga line-line, okay, in different pages, you consider line-line ang ilang i-offer. Nakipag-ugnayan na sa mga otoridad ang mga negosyante sa isla. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation, pati na ang Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police. Yes, it's a kind of identity theft because the website, they're creating another website when in fact they are not allowed to, and they are not the real owner of the resort. No, yeah, it's been going on not for a long time, and rest assured we are working on it. And in fact, we had previous years we had operations against scammers. Nananawagan naman ang mga resort owners sa mga nais mag-book at bumisita sa isla ng Bantayan na suriin ng mabuti ang social media account at makipag-ugnayan sa Tourism Office ng lalawigan upang matiyak kung lehitimo ba ang social media page ng kanilang katransaksyon. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.